gabi na usab mga kaigsunan o mga kapaglaom niya nasab kita sa atong tulumanon takna sa pagtuon. O karon is Monday night o atong pagasugdan kaning lain usab nga topiko nga nagahulugan free will, love and divine providence. Makauban karon gabi na walay-lain atong pinalangga nga amahan sa atong ministerial department dinhi sa buhatan sa Southwestern Philippine Union Conference. Walay lain kundi si Pastor Elvin Salarda ug ato siyang hangyon sa paghatag sa opening prayer. Almighty loving Father in heaven, Lord, we ask that you will give us your wisdom tonight as we discuss with Pastor Pido the lesson that is relevant for us to acquire more knowledge from you, and we could understand this Heavenly Father and can share this wisdom to others. And we thank you, Lord, that through this program we can grow in Christ. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. So okay, so karong simanahuna, lain na usab nga topiko, Pastor Elvin. So, yes. Actually, mga kagsunan, I must admit, no, siguro si Pastor Elvin, before me nag-startan ni namin gamay nga briefing din ni, medyo na-realize po na mo makiksunan nga diligid po ni siya sayon. Yeah. Kay, imagine, no, kanang free will, tapos ang kaligitnaan, ang love, and then the last item is kanang gitawag na ito nga divine providence. Kay mo nga mga divine providence, ang atong permi nga mahununaan, Pastor Elvin, is kanabitang God is in control of everything. Unsa man ang mahitabo nimo, kabahin na sa kabubutan si Ginoo. Kabahin na sa pagbuot pero sa Ginoo kung say mahitabo o kung say dili mahitabo. So unsa man nato na siya pag-reconcile sa kanang gitawag na to nga free will. So meaning to say unsa may relasyon sa divine providence sa free will or vice versa in the context of God's love. Although kabalo naman ta nga sa atong previous nga discussion, for as long adunay presensya or prinsipyo sa gugma nga gitaliwala diha or gibutang diha, of course it always follows nga kaning gitawag na to nga free will. Okay, so before tamadto kay Pastor Elvin, ako lang pagbasahon ng atong memory text for this week. Giingon din sa New King James Version, no? These things I have spoken to you, that in me, Christ said, you may have peace. So, kung nakadiha kaniya, kay kalinaw. Nado na kay kalinaw, makabaton ka og kalinaw. In the world, you will have tribulation. So, again, no, nanay duha ka butang nga gipresenta din. First is, on the side of Christ, dire gingon ni Pastor Salarda, adunay kalinaw. Or sa English, adunay peace. But on the other side, which is actually the opposite, okay, the opposite of peace and the opposite of that side, which is actually Christ, is actually tribulation. Kanang kagubot, no? Grabe ning tribulation. And then, but ingon siya, but be of good cheer. Because I have overcome the world. So, kanina ba, Pastor Elvin, na malandong ko, unsa may relasyon na ning teksto ba? So, karon lang ako na, kanabitang medyo nakuha na gyud kung unsa gyud ang drive ani in relation sa atong topic. But before I continue, ikaw sa Pastor Elvin. So, dinhi na to makita magkaigso na, no? Kay kining kitex, dako yung bukay ni siya, o ganabang paghatag na to, o pagpanglantaw sa tibok na simana na to nga pagtuon in relation sa atong topic. So, ato makita dinhi nga, kung naata sa side si Ginoo, naatay kalinaw. Unya, kini nga kalibutan nga itong gipuyan na ay mga tribulation, ay mga kasamok, pero bisan niya na nga kasamok, basta kay naa ka diha si Ginoo, doon na kay kalinaw. Kay sa last nga portion sa ato nga text, nag-ingon, I have overcome the world. So sa ato pa, bisan og muagi ta og mga tribulations, mga grabe gyud nga mga sitwasyon sa ato nga kinabuhi sama sa previous lessons na ato pa gyud ngagi, pero atong mabatnan gihapon ang kalinaw nga kun naa ta sa Ginoo, doon natay kasiguruhan, kanang iyang gisaad nga makaadto ta sa langit. So mo nay atong mga kasiguruhan, unya kini maghatag nato og kalinaw nga sige lang muagi ning mga pagsulaya, pero kay nag-alaga namin si Ginoo, doon nami kasiguruhan niya ang langit nun nga panundon sa mga katawhan,
Unya mo na maghatag ka nato og peace of mind ba? Right. Nga makapalig-o na to ba? Kanang walang giingon di, be of good cheer. Be of good cheer. Kay bisag moagi ka ni, no, ayaw ka balaka, kay ako nang gidawag ang kalibutan. So, dili ka mag-uol, kung dili makabaton ka og kalinaw. So, inana ba nga sitwasyon, no? Nga, giuyog ka sa mga pagsulay, pero you still remain at peace with God. So, meaning to say, ang buot po ipasabot ni Pastor Elvin nga, this also requires a choice. Yes. No? Kay, ang diri sa side is peace and the other side is tribulation. So, kung ingana siya, the assumption is, it requires choice ba nga kung asa imong pilion. But gipasidanan po na din nga, ikaw lang, no? Kanang encourage yourself, no? But be of good cheer, because I have overcome the world. But even then, wala gyapon ni nagpamatuod nga ang tanan sana kanang gidetermine na si Ginoo. Yes. Na for example, kana si Pastor Pido sa kung lantaw ani bisag kung saan niya ng kapaningkamot, wala na siya paglaom sa kalawasan. Kasi na siya ba? Mao man ang determinism. Yes. Kanang murag related to predestination ba? Predestination. So kung yana siyang atong panglantaw, kung unsa may tabo nako, mo na'y kabubuton sa Ginoo. Sa to pa wala actually kana pasulpid, Right. wala na kay choice. Kay muragi predetermine na gyud ka nga mo na gyud na siya. Niya contradict po na siya sa kabubuton sa Ginoo alang sa tuwa. Kay kung tanaw na to ang divine providence nga pag-define diri sa ato nga lesson, kanang everything nga kabubuton si Ginoo nga ikaayo sa tuwa, muna iyahang divine providence sa tuwa. So anything nga muhimo ka og contradiction sa kabubuton si Ginoo alang sa imo nga kinabuhi nga gialaw po si Ginoo. Tungod kay naatay free will. Right. So pwede gyud ka makasupak sa kabubuton sa Ginoo, pero ang divine providence sa imo og ato pa nang tanawon sa context sa predestination, mura ba o kuan ka sa Ginoo nga pagkataon nimo predestined yun ka unta nga malangit. Pero tungod sa imuha nga freedom of choice, pero sa imuha nga will, makahimo ka og contradict sa kabubuton sa Ginoo nga instead ang Ginoo mo ni iyang plano sa imong kinabuhi, you can make a choice not to follow sa divine providence nga gusto unta nga may tabo si Ginoo sa imong nga kinabuhi. Right, very good. In fact, in the world, you will have tribulation. So, that alone will tell us nga sa ani nga mga sitwasyon, dili ni siya kabubuton sa Ginoo alang nato. Di ba? Tama na siya? Yes. So, there's no point of determination. That is why, giving these two options, mo exercise yung ka sa imong kanang free will. Yes. Or in other words, kanang kagawasan sa pagpili. Otherwise, wala nagyugitawag na to nga kagawasan sa pagpili. But the good thing about this is, kanang gicheer ta sa Ginoo kay dili po sa ani nga sitwasyon between peace and tribulation, dili biya ni siya no? Kay for example, namo ko usay mga maka-attend magukugnay mga wali akong madunggan ba, example na nasawi sa usa ka member sa family, niya usay innocent pa kayo ang natungdan, ang namatay gyud, usay nay mo hatag og gumiling nga kabubuton lang ato lang ang dawaton kay may kabubuton so ako usay mo ganoon ako baloy para Ginoo no nga marami tawag napasangin lan daw siya sa meaning to say for example na usa ka let's say higala nato or kailan nato nga naligsan dili man na gustong Ginoo nga maligsan ang iyang anak. But naligsan siya because sa wrong exercise of free will sa driver nga nakaligis niya. So let's say na driver nga nag-inom. O kanang pag-inom alone nga nakabalot nga dili na siya maayo. Much more na nga drive ta. Yes. Dako jud kay na siya og percentage or risk bitaw nga makadamage or makahatod sa ana nga kahimtang, di ba? So in other words, mabutan ninyo sa itong lesson of providence is the term used to describe God's action in the world. Okay. How we think about God's providence makes a huge difference in how we relate to God. That's true. So, mura bitaw, ang tanan na lang may tabo sa kuha. For example, kanang, let's say, generic man kanang, let's say, na
paralyzed siguro ko or na high blood or whatever. So siguro kay alaw na sige no kay para maleksyon ka or ano ba. So actually siguro kay naana ka kay sige nagpatuyang ka kaon or whatever no or nasa imong bloodline, nasa imong genes, nga kakabantay. So ana siya ba? So it really affects kanang atong the consequence ba sa atong hinimo will always affect us. Yeah. So dili kita kaingon nga tanan but of course siguro na po area nga usay ang Ginoo mo intervene gid siya for a certain reason nga wag pud gid ka balo. But at ang ato naging gidiskusyon Pastor Elvin is the generic ba. Kay tama ang panigingon sa author dinhi nga providence is the term used to describe God's action in the world, correct? Yes. So karon Dr. Elvin ako pungutan na ba kanang kung iyan siyang hulagway asa man ito i-plaster ang providence. Kanang gitawag na ito nga God's providence kay kung providence is defined as a term used to describe God's action in the world. No, in fact, ako po nang research din sa internet, ingon sa divine providence refers to God's sovereign guidance, care and control over the universe and human affairs. So kung iyani ang pag-define sa pulong pinulungan nga providence, saan na ito pagkuano? Saan pagplaster sa grabe itong somehow ma-explain na ito with the guidance of our lesson nga dili siya maka-violate sa free will. Yeah. I think that's the question. Let me attempt. Pastor. Let me attempt. Ako kayo, nagkalisod biya pagkuhan eh. Ano ni siya, no? Ang kabubuton si Ginoo, at first, no, sa paghimo sa kalibutan, nga paghimo niya, maigod kayo ang iyang katuyuan sa kalibutan. Niya, gisustain niya ang atong kalibutan in everything, nga ang atong kalibutan mo exist in the power of His hands, di ba? Kinana ang Ginoo ba? So sa iyang pagsustain sa kalibutan, o even until now, ang iyang pagsustain nga nag-exista ang kalibutan. So diha na ito makita ang providence sa Ginoo sa iyang sovereignty nga hangtod karon iyang gi-control, gi-sustain nga ang atong kalibutan musubay gyud siyang orbit, dili gyud siya magawa sa iya kay makakulide na siya sa lain pun nga mga planeta. So in that way ato makita nga God is in control in the affairs of the universe. But somehow ato nakita nga the introduction of sin dito sa kalibutan, naghimo siya og dako nga problema. Naghatag siya og kagubot sa kalibutan. So, tungod niya na, atong makita nga ang kabubuton sa Ginoo nasupak na sa tao. So, ang divine providence nga, litano, paghimo ni Adan og ni Iba, ang divine providence nga mag-alagad sila sa Ginoo, nga magmalipayon sila, pero somehow, ang tao nahulog sa pagpakasala through the use of their free will. So, ang nitabo, ang tao ni dawat sa konsekwensya lang gihimo. Right. So, it means nga, ang divine providence, kadtong maayo nga plano si Ginoo, alang siyang makatawhan, kung katuyang tumanon, wala yun tayo problema sa sala, malipayon yun gayo ta. So, karon, pagsulod sa sala, so now, nahimo na nga, niya na tayo mga tribulations nga niabot sa ato nga kinabuhi. So, there is that consequence nga ato nga mahimo, pero overall, God is still in control, and eventually, at the very end, atong hibalan, nga ang Ginoo muanhi, aron paghatag og justice, paghatag og paghukom, judgment, niya atong nagsupak siya nga kabubuton because ang divine providence si Ginoo, musubay ta siyang kaubuton, kung musupak ta siyang kaubuton, we can expect for consequences to that. Nindot imong gi-elaborate, Pastor Elvin, like for example, dito sa natural law, no? For example, kaning movement sa atong mga planeta, matingala ka gasubay sila sa ilang own access, no? Sa ilang own path nga, especially sa Earth, no? For example, nga ga-rotate siya around the sun, pero dili matingala ka ngano di man gid siya nga magawa sa iyang dalan. So napungutan naman po ni Einstein ba nga kana bitaw si Einstein nga nadato siya ka istorya bitaw nga gidala niyang amigo
pagsulod niya sa apartment ni Einstein, na dato'y miniature ba sa kanang barko ba, sa balay. Sige, pangutanan niya ang iyang amigo kung asa din nagikan. Oh. So, siyempre, ang tubag lang, nagikan na siya tungod kay ang naghimo na, naghimo na. Carpenter ba. So, ingon si Einstein, kanang matanaw po daw sa kalangitan, kinsa po daw responsible? Design. The beauty ba sa design sa universe ba? So, kung katulang barko pa lang to nga miniature, nga nindot kay pagkahimo, nga would always assume, by looking at that, would make him, the person think, nag-exist to siya, sama si magsulti, tungod kay na naghimo ato. So, the same is true with the kwan ba? Kanabitang, like, for example, lingon siya kanang distance do sa Earth o sa Sun, kanabitang, eksakto lang bitaw nga dito mamatay. Kaya kung idoor punta ang Earth sa Sun, mga sunog na tangtanan. Di ba, Pastor Elvin? Yes. So, matingala siya ba, si Einstein, ano ba yun ang bisang sa distance na sa Earth o Sun? Kanabitang sakto lang yun nga makapreserve sa life din sa kalibutan. Which is actually precise siya ba? Wala sa bitaw siya, murag wala na siya margin of error. Yeah. But anyway, just like what you said, kitang tribulation, kung ano na may mga tribulation or unsa man ang mga pangitabuan, so on and so forth, basically, it's all because of the wrong exercise of the free will. Yeah. Like for example, no, katong Holocaust sa Germany, katong pag-persecute sa mga Hudiyo, nga millions of them, matingala kang anong nahitabo to siya, tungod, basically, ang pinaka-basic lang yun nga tubag ato is, kanang free will ra gyud. Kung giun sa pag-exercise ni Hitler, being a leader at that time sa Germany, nga resulta sa millions nga mga deaths sa mga Hudiyo sa ana nga panahon. So, in fact, na-ikuan din na illustration game mo itong author, yung siya nga, God is sovereign, the youth pastor taught his middle school group. Then that means he controls everything that happens. One puzzled middle schooler replied. So kung God is sovereign, naturally, ang next assumption of that is he's control of everything that happens. Kaya he's sovereign man. So yes. God was in control when my dog died. So say ang wrong conclusion ba? Mo ang premise, then you go to the conclusion basing kung usang isulti din sa premise nga controls. He's sovereign God. He controls everything that happens. Therefore, whatever happens nga nasa akong possession or nasa akong giliran, just like my dog died, so meaning God was in control when my dog died. So in that case, pwede ni mo ma-blame ang Ginoo. But the question is, why would God kill my dog? Ano siya, no? So that's actually the thing. So God killed my dog to prepare me. Ingon po sa uban, no? So God killed my dog to prepare me for when He's going to kill my grandma. Paita, no? Mura bito, giandam ka na nga, para kung mamatay na po tayo mong grandma, what I mean is, kanang, mabala na ba ni mong, ang next na po tayo ni Mahitabo is, mamatay na po tayo mong grandma, which is actually connected yapon sa divine hero and then the exercise of divine providence. Pero ingon din mo sa itong lesson, ako lang basahon, Doktor, in contrast, ingon din, strong biblical evidence shows that God does not determine everything that happens. Tanaw naman kaigsoon. Nga naman, tungod sa free will. Ganun na may free will, tungod sa gugma. Yes. Kaya kung walay gugma, walay kagawasan sa pagpili. So instead, He grants human free will even to the point where they can choose to act, ito imong gingon, directly against His will. Mo nang risk nga ginatubang sa Ginoo. Gitagakang free will sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo gugma, pero dako kay ang risgo sa iyang kabahin. Kay, pwede biya ka mo pili og kwan. Katulad ni Lucifer, risgo man to. Kay si Lucifer, pili man yun, lahi sa kabubuton sa Ginoo. So, it actually resulted to that, and God was very, very sad. But then, because of that free will, God has to respect that. Kaya kung wala po ng free will, sumala sa itong diskusyon last week, ang tao pito, Pastor Elvin, wala siya pagbati bitaw sa kitawag na itong moral responsibility. Yan ang bitaw, himo ka nga liable sa imong action. So, only a moral person na maka-exercise sa iyang free will reasonably nga mahimo siyang liable, morally liable sa iyang
action. Kung wala kay accountability, Accountability. wala kay moral nga responsibilidad. So it means nga kung na kay accountability, tanan nimo nga gihimo nga action, dunay konsekwensya na. Kunya kinaam na mga konsekwensya na, mao na nga ang atong pag-decide, ang atong pagpili, kinahanglan gyud ato yung balansihon. Correct. Kay dunay gyud consequences whether we like it or not. Kung mo pili ta og good, that is the will of God nga gusto gyud niya nga atong sundon, niya mo resulta na og maayo. Muna'y providence. Muna'y divine providence. Kay ang plans Ginoo para maging sa kayuhan. Pero kung maghimo ta og daotan, dunay consequences muna mo experience ta makaigsunan og mga consequences. So nay po yung grasya. Of course, wala gihapon mawala sa Ginoo. Perminti ra gihapon kay mugbalik ta dito sa iya man tang dawaton. Ang problema lang kung dili ta makabalik. Kay daghang factor man god. Usay masiradan ta sa kaluwasan, kabot na to ang kamatayon, so that is the risk kung mo bulag ta sa kabubuton sa Ginoo. So ato pong makita diri nga bisan ang Ginoo mo ni handom niya para siya mga tao. Pero diri giingon sa ato nga lesson, many times po nga na-disappointed po dahil gani ang Ginoo. He is a sovereign God. Pero na-disappointed siya sa iyang mga tao. Kaya ang mga tao niya, lahi ang gipili. Lahi man ang gipili, di ba? Para nako, mas sakit kayo ni para si Ginoo. Kaya ako gihimo aning tawhana o niya ni luib sa kuha, di ba? So sakit yun kayo. Siguro kita murag dili kayo, pero sa iya, grabe na kayo ka bugat. Kaya nga naman, iya kang gihimo nga malipay siya nimo, niya gusto niya nga mo return pug ka sa iyahang dakong gugma sa iyahang pag-create mo, pero wala nimo buhata, pero tinang sakita kayo sa iya. Pero of course, di magud po niya gusto nga mo-worship ta siya nga pugson ka. Otherwise, wala na love. Wala, robot na tani ana nga sitwasyon. So, wala yung kadautan, hitabo. Pero mo lagi na program na ka. Wala meaning. Everything you do has no meaning. Because you are mechanically created to just simply do like that. Right. Ingan pa din bitaw sa Isaiah 30. Naman din sa itong lesson, verse 15, no? Sample na siya mga kaigsunan. For thus said the Lord God, the Holy One of Israel, no? Returning and rest, you shall be saved. So, in returning and rest, returning to Him, of course, this is kanapitang paghagit sa ilang pilion siya ba? Free will gyapon, and you shall be saved. In quietness and in trust shall be your strength. But He said, but you were unwilling. So, kung there is a 15, ang divine providence gidani is katong first nga statement. Yes. Kay gusto giniya nga iyang mga katawhan, iya yung maluwas, di ba? Matagaan niya o gitawag niya nga tawag nato nga kanang divine rest as against human restlessness. Pero sa ani nga instance, instead nga unta ila na siyang pagapilion, nahimo noon sila nagpagay noon sila silang kasing-kasing and they choose otherwise. So then, of course, we know the consequence of that one. So pagsupak nila, that is a violation. Nisupak sila sa providence Ginoo. Sa maayong nga plano si Ginoo sila nga kinabuhi. Kung isunod sila adto, moto'y providence Ginoo. Angay lang sundon, aron nga dili sila mahimong binihag sa laing mga kanasuran, di maabot nila ang mga balatian, so di maabot nila ang mga tragedy sa ilang kinabuhi. But because they chose that, they go against sa kabubuton si Ginoo. So muna ang hitabo nga nasupak nila ang forbidden si Ginoo. They do it in their naghimo na sila kaugalingon nila nga tawhanon nga mga pamaagi, tawhanon nga pangunahon nga dili na sukwahi na sa kabubuton si Ginoo. So nianang panahon na nasupak na nato ang katuyuan si Ginoo sa atong kinabuhi. In fact, ingan sa atong lesson din din na po sa Monday, gi-reaffirm din sa atong Monday's lesson, gigamit ni kaning Greek word nga pantokrator, no? Ang meaning diyan is almighty or almighty. Yes. Nay so na nagtudlo mo ko kaning logic class ba sa libro na gi-illustrate dito.
ingon sa ka illustration siya nga, if God is an all-powerful God, di ba? An almighty God, can He create a rock that He could not carry? So, ano siya, no? So, batay ang tenor sa statement, mga experience, ingon dito sa statement, kung ang Ginoo daw, all-powerful, ilabihan ka makusgano, no? He can do anything what He wants. Kay powerful God. Pwede ka makahimo ang Ginoo, gusto ka dako, nga rock, nga dili niya maapasaan. Kay powerful maka siya. Bato. Pero ingon dito sa libro, that is a wrong question. Because it contradicts the very character of God. Marabitag, why would God create something which would contradict His character? So, medyo tama siya nga pungutana, pero actually, in a sense, mali siya because it actually contradicts the very nature of God. So, so it's a misplaced question. That's why, almighty nga siya, pero sanctioned by... Kaya bitang subject to your free will. Wala problema siyang ka-almighty. Pero lang ang challenge is, nadia kanimo, which is actually the thing called free will. So, Pastor Elvin. So in somehow, God is an almighty God. Walay takos nga dili niya pwede nga mahimo. Pero ato pong makita nga naagyoy po yung mga butang dili day mahimo si Ginoo, Pastor Pido. Yeah. Kana palitan mamakakang Ginoo, dili na siya pwede. Contradict na siyang righteous nga karakter. So kung maghimo siya og daotan, dili na siya pwede si Ginoo. So overall, He is a sovereign God, He is all-powerful God, pero ang ihang power makaigsunan is always to do right. Consistent. O consistent. Unya, kanang moingon ta nga kana day gikaon sa yuta to managhimog daotan, dili to kabubuton si Ginoo, consequence lang to gyud sa ilahang gihimo kay because God is a God of love. Pero nganong gipanisan man to sila, dili man gud siya moy providence si Ginoo para sa ilaha. Right. Mura toy consequences sa ilahang gihimo nga nagsupak sila sa kabubuton si Ginoo. So muna nga niabot to nilang mao nga trahedya. So atong hinumduman when Israel is always right with God, grabe ang kabudansya, grabe ang panalangin. Pero sa dihang nibulag sila sa Ginoo, nisulod ang slavery, nisulod ang daghang kay nga problema. So kabubuton ba na si Ginoo nga mahitabo sila ha? Dili na kabubuton si Ginoo. Pero kay ilaha mo ito nga gihimo, so moto ang mga consequences. So, muna mga hiligong kung makiigsunan, ang Ginoo is all-powerful God, pero there are some limits nga dili niya mahimo kung mo contradict na sa iyahang very nature. Right. In fact, ingon din sa itong lesson, no? Gi-quote man sa 2 Timothy 2:13, to say God is all-powerful does not mean that God can do anything whatsoever wrong. Okay, just like what we said, just like what you said, kaning power sa Ginoo, dili na siya mo contradict sa iyang essence, sa iyang character. Although, for example, ngano ang Ginoo wala man nahimo nga iro, pwede raw. Nganong mahimo man siya iro unsa man nga purpose? Tama, di ba? Yes. But can God turn himself into a dog? Sure. Of course, sure. But kung sundo nato na siyang argument, for what purpose? O, di ba? So, dito rin siya sa pagkatao nga sama na to kay align sa iyang character, o align sa iyang mission, o align sa iyang purpose. So, it doesn't mean that God can do anything whatsoever. Scripture teaches that there are some things God cannot do. Oh, so tama tatong gibungat kinina, patakabasaan pero sakto rin tatong gipuntuan, no? For example, no? Sa 2 Timothy 2:13, yung naging Ginoo, God cannot deny Himself. Dili mo Dili siya makapamaka. Dili siya would actually contradict what He declares. So, He really has to reveal Himself that He is the kanang anak gid siya sa Ginoo. Okay, He cannot deny Himself. So, according most Christians agree that God is all-powerful or omnipotent, meaning that God has the power to do anything that does not involve a contradiction. That is, anything that is logically possible and consistent with God's nature. Correct. So, anything that does not involve contradiction.
So bisag tama imong statement, no, theologically na ay limit in a sense nga dili niya pwede himuon tungod kay mo contradict sa iyang very nature, and that is logical. That is following kay Aristotle pa na, that is following the principle of the law of non-contradiction. So marabitag A cannot be B and B cannot be A at the same time. So A can only be A at the same time. So a mango cannot be an apple at the same time. So that's the law of non-contradiction. So God cannot in any way do such kind of things. So although we say with God all things are possible, Matthew 9:26, but again, consistent with divine providence. Yeah. Mawita na nga when he was here, di ba, gitintal man siya sa Matthew chapter 4, no? Katok, choy, meaning to say, gisabot sa kaaway nga, posible day nga, i-exercise niya yung free will, nga, mo-contradict sa iyang kwan, mo-contradict sa iyang gitukan. Otherwise, nganong itempa man siya sa kaaway. So, I agree with your statement nga kung ato ginang tulisiko, no, so far lang sa atong gamay ra gyud nga mind nato nga nasa tuwa nga gihatag sa Ginoo, I agree with you 100% na kanang divine providence that refers to God's plan. That refers to God's intention for us. But kita pod nga tungod sa free will, pwede nato na siya nga malapas. Tanaw ra gyud niyo makigson ano. Di sa atong lesson gyapon akong basaw, no. Well, Christ affirmed that with God, all things are possible. Diba? God, all things are possible, no? He also prayed to the Father as the crucifixion near. Oh, Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. So, buti pa sabot nga, pwede man yun sa Ginoo nga dili na lang dilan pa rin. Ayan lang kagato sa krusoy. Kiluuya po kayo ni Moy. Ako bikang pinaganganak, di ba? Pero, bugtong pa yun. Bugtong pa yun. Nga no man yun nga, muad to mag yun si Jesus dito. Because the plan of redemption, that's the only way. That's the only way nga ma-redeem yun ang tao. And if God, in the council of the Godhead, luwason ang tao, Christ must go to that direction. So, now, dili niya pudi nga ang ilahang counsel, nga ang ilahang redemption plan, masupak, madaot. Kaya kung ilatong tumanon, ni-violate na sila sa redemption plan. Kanya, na-violate po nila ang kaugalingon nga balaod sa Ginoo, nga ang violation sa sala, mao ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. And that is why Jesus came to pay the penalty of sin. Nga mo bayad sa sala para ang tao ma-reconcile nato si Ginoo pagbalik. So, in a way, atong makita nga God is a sovereign God. He is consistent with His character, His nature, nga maogyod na siya nga kung natay mabayulit, so bayaran na siya sa atong nga consequence, but it doesn't mean that God is not control of everything. He is control of everything. Gani ang iyang hustisya o pagkamatarong na maintain gyud na siya. Ma-maintain gyud na siya. Kay what og dili to himuon sa Ginoo nga ipadayon na lang. Di lang mo padayon si Jesus. So ang iyang balaan nga kasuguan, siya mismo nag-violate. Dili na siya makabarog sa iyahag yung nature. So you see atong makita nga God is control of everything. He is a sovereign God. Atong makita nga what He does, o kita po nga mga tao, nga musunod siyang kamubuton, mahimo nga maka-inline. So, Jesus Himself aligned with the plan of God. Right, correct. Usa po nakita na ako na siya, Pastor Elvin, is kanang mingon nga God is in control. Kanang in the context of soteriology, baka ng salvation. Salvation. Kaya, for example, bisan taliwala sa mga hagit sa kalibutan nga atong ginatubang or atong nang ginapasan actually. Yes. Pero ang paglaom ba sa unahan? So, daghan kay nga mga promises nga gisulti sa Ginoo kanato kung magpadayon na gyud ta nga faithful until the end, then we will be saved, no? Kung kitsa lamang ang mag-endure until the end,
So, mora po to ang maluwas. So, meaning to say, that's another way of looking at kanang statement nga gigamit nato nga God is in control. Yes. So, doesn't mean nga control din nata magka-experience o kasakit. Yes. Dili po na siya kay kaning kasakit mo dako na po din nga diskusyon. Pwede pa po na nga ikaw careful kay ka-drive, no? Oh, yes. O, careful kay ka nga grabe jud ka obedient kay ka sa traffic rules, pero na may gasunod-sunod sa imo nga disobedient sa traffic rules. Iya nakainom ba gyud, so nabanggaan ka, nadamay ka sa iyang nadamay ka sa iyang mali nga disposisyon. So paggamit pag-exercise sa free will. So in that case, let's say nagatod ka nimo sa kamatayon, bataw na ba? Pero the good thing is ang God is in control. Although naay consequence sa free will nga gihimo sa uban nga tawo nya nagdala nimo ngadto sa kamatayon. Pero the good thing about God is in control, dili to siya mo ang katapusan. Yes. So I think it has also to be understood in that particular context. In the salvific nga plano sa Ginoo sa kaluwasan sa tao, katong tao nga namatay nga diba? na intao na aksidente lang tungod sa pagdanghag sa uban, pero nagalagad siya sa Ginoo, doon na to siya assurance sa kaluwasan. So, muna ato makita nga ang overacting sa gahom si Ginoo, ang iyang sovereignty, Almighty. Nagpadayon gyapon. That's the almightiness of our God. In fact, ang gigamit nag-record kining Pantocrator. Yes, Pantocrator. Muna siya meaning siya Almighty. Okay, so atong lesson ingon dinhi nga in relation dito sa imong gibasa kanina sa Matthew 26 verse 39. Of course, ingon sa itong author, the Father possessed the sheer power to deliver Christ from suffering. Pwede. Pwede. On the cross. Pwede na niya nga, di kay niya pantuson og maayo. Okay, naman siya gahom to do that. Yes. But, ingon he could not do this while also saving sinners. Kay nga naman, tungkol sa imong isulti, ma-defeat ang purpose sa plano sa kaluwasan. Yes, that's true. Kay kung nakita, grabe, kaluoy sa akong anak, nag-inusara ba na ako na yung anak, so di na ako ni siya padugayon og antos. Yes. So, di na ako ni siya, di kina ko ni makaya nga mahutdan sa siyang ginawa. So, pero kung mahitabo to siya, the thing is, yung sa lesson, he could not do this while also saving sinners. So the sovereign will, ang sovereign will sa Ginoo, the sovereign providence sa Ginoo, ang iyang anak mo adto gyud sa Calvary para maluwas ta. So kung iyan ang supakon, nakabayulit na siya sa iyang kaugalingon nga sovereignty. Nakabayulit na siya sa katuyuan, iba? So muna nga in somehow, dili po di nga ang atong Ginoo mo contradict sa iyang sovereignty, sa iyang kaugalingon nga nature. So it must go to that process, pero kato nga pamaagi, mao po jud to siya the only way nga makabaton ta og kaluwasan. Otherwise, kung mawala to, wala po tayo salvation. Okay. So, yan na lang so far makaigsunan, no? Atong nakita din sa itong lesson. Although, dako po niya nga discussion, but hopefully, atong ni siya natagaan ng gustisya, you know? Pinagi sa pagtabang sa balang espiritu, alang sa pag-enlighten sa itong mga pangunahuna. So, again, no? Free will is very important. Malas atong gidiskusan. Kay free will is a manifestation, usan na siya sa timailhan. Yes. Na ang Ginoo is really a God of love. Otherwise, kung dili siya God of love, wala po ng free will. Wala. That's very importante kini siya nga elemento sa gugma makaigsunan. So, tungod na may elemento sa gugma nga nagresulta sa kanang free will, so diyan nato makita ang divine providence. Yes. Sa gugma sa Ginoo, kay kaning gugma manggod, wala mo ko'y tao nga gugma pero ang iyang plano nimo dautan. For example, ingon ko Pastor Salarda, nagugma ko nimo. Pero naday ko at the back of my mind, naday ko laing plano nimo nga makadaot nimo. So dili na siya divine providence. So kanang sakto nga gugma, kanang akong panultiw nimo, maka-inspire nimo, akong pangunahuna nimo, dili makadaot nimo. So that is aligned sa divine providence. Sa pag-exercise sa free will, pinasikad sa gitawag na ito nga prinsipyo sa gugma. Pastor. So, inani mga kaigsunan, no? Lison din atong lison karon. Okay. But we believe nga tagaan na tao kanang wisdom sa Ginoo. And we also believe nga sa inyong pagbasa pa sa atong lison og dugang,
you can get some more. But insofar, nindot kayo ng atong lesson, and we could see nga ang kabubuton yun sa Ginoo kung mo'y atong sundon iyang kabubuton, mo resulta yun na para ra yun sa atong kaayuhan. Right. Very good. Well said. Thank you very much, Pastor Alvin Salarda. Og daghang salamat mga igsunan sa pagsunod ni ato tulumanon takna sa pagtuon. Ako gapasalamat no sa pangalan sa atong mga pangulo dinhi sa Southwestern Philippine Union Conference. Ang gipanguluhan ni Pastor Jerry Patalingo, ang atong Executive Secretary si Pastor Dante Obos, ang ato nga treasurer si of course Sir Chemuel Almosera, ang atong associate treasurer si Sir Bingsanes, kami ni Pastor or Dr. Alvin Salarda and myself, Pastor Pido. Magkapasalamat kaninyong tanan no sa atong mga dili lamang mga viewers, Pastor, bisan pa sa atong mga listeners kay sumala sa imo ha, nay atong mga uban nga mga radio stations nga nagahook sa atong pag live stream o sa atong pag broadcast nining tulumanon. So salamat po ta sa atong station manager si Pastor o si Chaplain. Yan ko ni Mater, gusto ko mong Chaplain kay masunod gisa sa imong yapak pa. Si Chaplain Johnster Kalibod ang atong manager din eh. Og atong i-promote mga kaigsunan nga human sa mong programa karong gabi una. Ang atong mag-uali si Sir G. Si Sir G Salcido, atong paminahon mga kaigsunan kay nindot kay ang series sa tibok simana. Og inyong sunod ni dako gyud kayong panalangin nga inyohang mabatnan makaigsunan gikan sa atong Ginoo. Salamat. So atangin na makaigsunan no kay wala gyapon natapos atong ministry dinhi sa matag programa sa Hope Channel atong nagi-consider nga amo na siya nga ministry alang kaninyong tanan. Atong idoko atong mga ulo. Heavenly Father, we thank you so much for the privilege of reconnecting to your presence. We're so happy that our topic today has been clarified piece by piece, not because of who we are, what we know, but because of the intervention of the Holy Spirit and the power through which He actually brings to us. Thank you, dear Lord, that despite of the many challenges, the problems that each one of us faces, we are brought to the understanding that God's plan is always the best plan for our lives. And God's intention is always to save us, not to harm us, but to prosper us. That is what we call as divine providence in our lives. So allow us to exercise our free will, always in the right way, by allowing ourselves to listen always to your voice through the reading of the Bible and listening to the messages, both physically and online and whatever platforms. Thank you, dear Lord, for listening to us. Continue to bless the next program that will come after this. Our speaker is Brother Jay Salcedo. Speak through him that all of us who will still be watching this program, the next program, will continue to appreciate your providence for each of our lives. Thank you for your forgiveness for all the sins that we have done against you today. In Jesus' name, amen.